Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isayas. Pinuspos ako ng Panginoon ng kanyang espiritu. Hinirang niya ako upang ang magandang balitay dalhin sa mahihirap, pagalingin ang sugat ng puso, palayain ang mga bihag at bilanggo. Sinugo niya ako upang ibalitang ngayoy panahon ng iligtas ng Panginoon yaong mga tao na hinirang niya. At ang Jerusalem sa ginawang ito'y pawang malulugod. Anaki dalagang gayak ay pangkasal, siya'y parang dinamta ng kaligtasan at pagtatagumpay. Kung paanong ang binhi ay tiyak na tutubo at sisibol, gayon ang pagliligtas ng Panginoon sa bayang kanyang hinirang. Dahil dito, lahat ng bansa ay magpupuri sa kanya. Ang salita ng Diyos. Sa puong Diyos malulugod ang hinirang niyang lungsod. Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon at nagagalak ang aking espiritu dahil sa Diyos na aking tagapagligtas. Sapagkat nilingap niya ang kanyang abang alipin, at mula ngayon ako'y tatawaging mapalad ng lahat ng salinlahi. Sa puong Diyos malulugod ang hinirang niyang lungsod. Dahil sa mga dakilang bagay na ginawa sa akin ng makapangyarihan, banal ang kanyang pangalan. Kinahahabagan niya ang mga may takot sa kanya sa lahat ng salit-saling lahi. Sa puong Diyos malulugod ang hinirang niyang lungsod. Binusog niya ng mabubuting bagay ang mga nagugutom, at pinalayas niyang wala ni anuman ang mayayaman. Tinulungan niya ang kanyang bayang Israel, bilang pagtupad sa pangako niya sa ating mga magulang. Sa puong Diyos malulugod ang hinirang niyang lungsod. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonika. Mga kapatid, magalak kayong lagi, maging matyaga sa pananalangin. Ipagpasalamat ninyo sa pangalan ni Kristo Jesus ang lahat ng pangyayari sapagkat yaon ang ibig ng Diyos. Huwag ninyong hadlangan ang Espiritu Santo. Huwag ninyong hamakin ang anumang pahayag mula sa Diyos. Suriin ninyo ang lahat ng bagay at pulutin ang mabuti. Lumayo kayo sa lahat ng uri ng kasamaan. Naway lubusan kayong pabanalin ng Diyos na siyang nagbibigay ng kapayapaan, at naway panatilihin niyang walang kapintasan ang buo ninyong katauhan, ang espiritu, kaluluwa at katawan, hanggang sa pagparito ng ating Panginoong Hesukristo. Tapat ang tumawag sa inyo at gagawin niya ang mga bagay na ito. Ang salita ng Diyos. Espiritu ng may kapal na sa akin upang hatdan ang mga dukha ng aral. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Sinugo ng Diyos ang isang tao na nagngangalang Juan. Naparito siya upang magpatotoo tungkol sa ilaw at manalig sa ilaw ang lahat dahil sa patotoo niya. Hindi siya ang ilaw, kundi naparito siya upang magpatotoo tungkol sa ilaw. Nang suguin ng mga Hudyo sa Jerusalem ang ilang saserdote at Levita upang itanong kung sino siya, sinabi ni Juan ang katotohanan. Sinabi niyang hindi siya ang Mesiyas. Kung gayoy, sino ka? Tanong nila. Ikaw ba si Elias? Hindi po, tugon niya. Ikaw ba ang propetang hinihintay namin? Sumagot siya, hindi po. Sino ka kung gayon? Tanong nila uli. Sabihin mo sa amin para masabi namin sa mga nagsugo sa amin. Ano ang masasabi mo tungkol sa iyong sarili? Sumagot si Juan. Ako ang tinig ng isang sumisigaw sa ilang. Tuwirin ninyo ang daraanan ng Panginoon. Ang propeta Isayas ang may sabi nito.
Ang mga nagtanong ay sugo ng mga Pariseyo. Muli nilang tinanong si Juan, "Bakit ka nagbibinyag? Hindi pala naman ikaw ang Mesiyas, ni si Elias, ni ang propeta?" Sumagot siya, "Ako'y nagbibinyag sa tubig, ngunit nasa gitna ninyo ang isang hindi ninyo nakikilala. Siya ang susunod sa akin. Subalit hindi ako karapat-dapat magkalagman lamang ng tali ng kanyang panyapak." Ito'y nangyari sa Betanya sa ibayo ng Jordan na pinagbibinyagan ni Juan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Diyos ng katarungan, dinggin mo kami. Naway ang simbahan ay manatiling tapat sa kanyang misyong magpahayag ng mabuting balita sa lahat ng bansa sa salita at sa gawa. Manalangin tayo. Naway patuloy tayong gabayan ng Santo Papa at ating mga obispo ng may karunungan at lakas ng loob sa Adbyentong ito at sa buong buhay natin. Manalangin tayo. Naway patnubayan ng lahat ng tagapangaral, katikista at mga guro ng relihiyon ang mga puso ng kanilang mga tinuturuan patungo kay Jesus at hindi sa kanilang sarili. Manalangin tayo. Naway ang lahat ng di pa tumatanggap kay Jesus ay matutong sumampalataya sa Kanya bilang ilaw ng kanilang buhay. Manalangin tayo. Naway ang mga kabataan ay tuwinang maging masasayang tagapaghatid ng pag-ibig at awa ng Diyos para sa lahat. Manalangin tayo. Naway ang buhay nating lahat ay maging patuloy na saksi sa liwanag ni Jesus at ng kanyang ebanghelyo. Manalangin tayo. Para sa mga taong may malubhang kapansanan, maging sentro nawa sila ng atensyon at kalinga ng lipunan. Manalangin tayo.